Magandang gabi. Hello. Hello. Okay. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako'y mag-usap, mag-vlog tayo patungkol po sa yung obstruction of justice ito nangyayari. Si Kyrie Mulya dahil hindi niya ipagpatuloy ang kaso laban kay Joel Villanueva tsaka kay Chis Escudero at saka wala ng flood control investigation nangyari. Kaya wala na tayo nag-successful ang Kwani BBM na hindi na mabulgar ang kanyang sarili. Ito, bago tayo magsimula, ipatugtugin ko muna po yung ating musika ng ating channel. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nakatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay.
Maraming salamat po. At ito naman ang ating patugtugin ang isa pa, yung ating kanta na para kay Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. May isang music pa na isa kong music din hindi ko na pinagamit na patugtog. Ito, gamitin na natin ko. Natigil tayo, natigil. Ano ba ito? Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. Ito na ngayon ang ating pag-usapan. Nalaman nyo naman, di ba, na bago nangyari yung pagtalon ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva sa grupo nila ni Win Gatchalian ay dapat kakasuhan sila ni Rimulya. Ngayon ayaw na. Ano ba yung mga ebidensya na sinasabi na pinagmamayabang ni Rimulya noon laban kay Joel at saka laban kay Chis? Sinasabi niya noon na may testigo sila na nagbigay kay Maynard, si Roberto Bernardo nagbigay kay Maynard Ngo ng pera para kay Chis Escudero. Almost 600 million doon ang ibinigay. So ngayon, hindi pa nabura yun. In fact, para pwede mo sabihin na hindi totoo yun, ay dapat mo muna sabihin na hindi ka naniniwala kay Roberto Bernardo. Pero ang problema, si Roberto Bernardo ay ginagamit ng testigo laban kay Bong Revilla, laban kay Jinggoy Estrada. So, yan po ang nangyayari. In other words, nagkakaroon ng double standard si Boying Rimulya. So, magandang gabi, Emil Ongsioko. Naging DDS. DDS po talaga ako. Kasi nga,
binababoy na ninyo ang batas. Binababoy ng mga ni BBM, pumapalakpak pa mga dilaw sa pagbababoy sa batas at pagnanakaw ni BBM, kinakampihan pa ninyo. Kaya bukas, walang kwenta yung rally-rally bukas na yan. Akalain mo ba naman, nilapastangan yung batas sa pag-aristo? Nag-aristo na walang klaro, cellphone lang nakalagay ang warrant of arrest. Dapat nga pinapa-verify sa local na korte yan. Emil Ongsioko, are you not sane? Are you good? Are you logical? Or do you love your country or not? If you do not love your country, that means to say you do not care whether the laws of the Philippines are violated. Si Rafael Arsiaga, nasaan na po kaya yung mga plunder case? Nawala ng plunder case, kaya nga ang tawag dyan ay obstruction of justice na. Hindi na ngayon mapapatakbo. Biro mo, ang lakas ng ebidensya. Kung titingnan mo, sapat na para sa probable cause lang. Hindi ko naman sinasabi na talagang guilty si Chis. Pero probable cause, kasi unang-una, malakas yung kaso labang kay Chis. Bakit? Si Chis Escudero ang Senate President nung nangyari yung mga budget na yun. At dapat kasama dyan ang kanyang finance chairman na si Grace po. May mga insertion sila lahat. Lahat po sila na senador. Kasama ang 3 billion ni Risa Hontiveros. Bakit selective? At kung ikaw ay kakampi ni Win Gatchalian, wala ka ng flood control na kaso? Tinuturo nga ito naman kay Tulfo, obstruction of justice ka rin at dereliction of duty ang ginagawa mo, Boying Rimulya. At sa panahon na pag hindi wala na si Bongbong dyan, impeach ka at makakasuhan ka pa sa ginagawa mong yan. Tapos si Joel Villanueva, gusto niya kasuhan. Talagang kung probable cause lang pag-usapan, may probable cause na. Hindi na natin masabi kung guilty o hindi. Pero obligasyon yan ni Boying Rimulya na kasuhan. Kung hindi niya kasuhan, ibig sabihin po, guilty siya ng obstruction of justice at dereliction of duty. At kung hindi niya rin kasuhan si Tulfo, klarong-klaro na may dinlever na 8 maleta. At dapat kinasuhan niya rin ng trafficking in women na nagpapakuha lagi ng 5 babae. Ginagamit niyang bugaw ang mga Marines. Rapi Tulfo, ganun din. 5 million ang insertion ni Rapi Tulfo sa flood control. Grabe kayo. Dapat once and for all, kasuhan na lahat. Kung kinasuhan niyo si Sara Duterte, kasuhan niyo na lahat, pati si Bongbong. Klaro naman si Bongbong mastermind dito. Ang ginagawa niyang Man Friday ay si Romualdez at si Saldico. Talking about Romualdez, bakit hindi mo makasukasuhan ang sapat na ebidensya? Palabas lang po ninyo na kunwari nagkaroon ng HDO, Provisional Hold Departure Order laban kay Romualdez. Pero ang totoo niyan, sikreto niyo yan, kunwari lang yun. Ang anak pa ni Rapi Tulfo, na si Ralph Wendell, 1 billion ang flood control niya. Tama po kayo. Ricaport. Akalain mo kung uminom ng alak nandun sa Omnia Bar sa California, 6.7 million ang binabayad. Alak lang yun. Anak ka ng Rapi. Grabe. Anak ka ng Rapi. Grabe kayo. O tapos, si Kiko Pangilinan, nabisto. Wala nga raw malita, pero bakit mo ginagamit ang mga helicopter ni Saldico? Sige nga, Kiko! Anong karapatan mo mag-imbestiga?
sa flood control. Ikaw nga eh. Si Soto, wala na rin karapatan yan kasi may 5 malitang hinatid sa kanya. Lalo si Pinky Lacson. Si Pinky Lacson, siya nga nagtatabon, 9 na buwan hawak niyang blue ribbon. Ang blue ribbon naging black ribbon. Ni isang investigasyon walang nagagawa. Mamimilit siya papirmahin ng mga senador na partial report. Ang tawag niyang partial report, ibig sabihin biased. Bakit? Ang hindi biased, impartial report. Mahirap sa bayan natin eh. Kung sino ang nasa poder, hindi maimbestigahan. Dati gustong imbestigahan, kakasuhan na, raiding na daw, lutong-luto ng kaso laban kay Joel. Tumalon ng bigla, nawala na. Anong klaseng ang trabaho mo? Mag-resign ka na dyan, dapat ka na impeach dyan, Mr. Remulla. Grabe kayo. Ngayon, bago tayo magpatuloy dyan sa flood control, nais ko pong ipakita yung tapang. Kailangan natin lisa ng tapang lahat ng Pilipino para matigil na ito. Itong tapang kailangan ko, tapang ng isang Ilonggo. Ipakita ko. Anong kwento dito? Yung kanyang pamilya, nakipag-joint venture sa Ayala Land Incorporated. 2015 pa nagsimula. Hanggang ngayon, hindi naman maganda pagpatakbo. Nawawala, nagugutom ang mga tao. Kaya nagwala ang isa sa may-ari ng Sikugon Island. Ito. Na-viral pa ito. Tingnan natin. At dahil sa kanyang ginawa sa tapang ay nangyari, hindi na bumalik ang Ayala Land sa pag-land grab sa kanilang lupa. Ito po, tingnan ninyo. 4:20. It's 4:20 Thursday. 4:20 Thursday, June 25. Ayan baril yan pero binlard lang. Baril ang hawak nila. Ayala family and my brother GJ, Michael, my sister Christine, I've taken over Huni. Kung ano na di ko makuha nyo, I've told you several times, kinland grab nyo na din Ayala, kinland grab na din sa Ayala, si Kogon. Din ka mo sila napatay sa Papa. Ang mga tao di gusto mo. And I told you already, hindi ko din magpakuha abuhi ya. Aral na tanan nga may ebidensya, aral na sa mga abogado ko, aral na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala land grabber. Amuning epekto, 16 anyos, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid ka mo! We grew up holding arms. We grew up learning how to defend ourselves. Come and get me, assholes! So, ayan. Masyadong pinakita niya lang ang tapang niya. So, ibig sabihin, Lisa, kung idaan mo lang sa kaso-kaso, mag-antay ka. Yan ang korte sa Pilipinas! Napuno na si Manong. Kaya ginawa niya, nilusob niya ang joint venture na hotel at kinuha niya. Hindi ko inendorso yan. Pero pinapakita ko lang sana na tayo ay magiging matapang para ipaglaban ang ating karapatan. Ang follow-up news dito is nakumbinsi naman siya ng mga pulis na stand down. Cool kung tablak. Kaya nga parang cool ka lang.
Ay, naputsa naman. Kahit na kumaso si Trillanes, kawatan naman talaga yan. Sinungaling talaga yan. Ba't ayaw mo pa aminin na tumanggap ka? Wala akong problema sa kaso-kaso. Hindi siya mananalo sa kaso sa akin. Kaso, libel na naman ikakaso sa akin. Nung sa media po ako, Primo GRDA, ang libel, kinakain ko lang yan. I ate libel for breakfast. I ate libel for lunch. And I ate libel for dinner. Lahat po na libel, mahigit 100 ng libel sinampa sa akin bilang isang editor sa People's Tonight, ay ni isa walang nanalo. Ganun lang masasabi ko sa iyo. Huwag nyo kong takot-takutin sa libel nyo kasi ang sinasabi ko may pundasyon, may katotohanan to. Alam mo, Lisa, ang nagsasampa ng libel, nagsasampa sila ng libel kasi kunwari hindi totoo. Kaya pinakita ko yun yung Ilonggo na taga Sikugon Island. Na ganun dapat sana tayo katapang sa lahat dito. Para walang mang-agaw ng ating karapatan. Walang mananapak ng ating karapatan. Sa totoo lang, walang mag-aapi kung walang nagpapaapi. Nang nanakot pa itong Primo GR. Sige, hindi ako natatakot. Mananakot ka pa kaso ako libel. Naniwala ka dyan. Sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, hindi mananalo si Trillanes sa mga libel na kinaso niya laban sa Marines. Bakit? Para mo mapatunayan na guilty sa libel ang taong kinakasuhan mong libel, ay kailangan patunayan mo na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines. Ano bang sinabi ng Marines sa iyo? Sa maalala ko lang, ang pinakamatindi, yung naghatid ng pera sa bahay mo sa 28 Duhat Street, Antipolo Hill Subdivision. At saka naghatid pa sa iyo ng $2 million para ibigay sa ICC investigator na pinangunahan ni Chantal Daniels. Kaya pala punta ka dun sa ICC, mga nabigyan mo pala sila ng pera. Kaya naman pala kahit walang jurisdiction, pinagpipilitan ng mga ICC judges tsaka prosecutor na may jurisdiction kay Duterte. Hindi tatagal yan ang iyong ginagawa. Hindi lahat ng araw ay Lunes, tanda mo yan. Trillanes, namumuro ka na. Ngayon, ang isa pang akusasyon sa iyo, binigyan ka ng mga pera. Regular. Tapos, may nilabas nitong huli. Nag-text ka, nagmamayabang ka bago lumabas yung text. Nagmamayabang ka sa bakit, at tanong ko lang Lisa, bakit laging ini-interview ka ng ABS-CBN? Sige nga, binibigyan mo ng pera ABS-CBN? Doon ka lagi nagpapa-interview. Kung magpapile ka ng kaso, daming media nagko-cover. Binibigyan mo ng pera yung mga nagko-cover? Kaya, kakutsaba mo si Boying, gumagawa kayo ng kasalanan na obstruction of justice. Ang ginagawa mo sa pagsampa ng libel at perjury laban sa mga Marines ay obstruction of libel kasi ang feeling mo na patitigil mo sila sa pagsasabi, hindi mo napatigil. Imbes na mapatigil mo, lalo pa sila nagsalita. Lalo pa na dumami. Paano mo ngayon yan masasawata? Kasi patunayan mo para manalo ka sa libel, Trillanes.
kailangan patunayan mo na hindi totoo na nagbigay sila sa iyo ng maleta at saka pera. Ngayon, paano mo patunayan na hindi totoo? Sige, isipin natin. Mag-demonstrate tayo. Ikaw, may abogado ka. Ngayon, ako, halimbawa, abogado ng mga Marines. Sasabihin ko sa court, Your Honor, I am only reminding the former senator that in order for him to win in his libel case against the Marines, he must first prove that the accusation or the revelations made by the Marines are false, are not true. Ngayon, yung pagbibigay ng maleta na $2 million sa iyo, paano mo patunayan na hindi yan totoo? Tandaan mo, Trillanes, ang taong kinakasuhan ng libel ay walang obligasyon na magpatunay na totoo ang kanilang sinabi. Tandaan mo yan. Ang obligasyon na sa iyo pagpatunay na ang sinabi nila ay hindi totoo. Because of the right to remain silent, smile na sila. Smile. Hanap lang, titignan ka lang kung may ebidensya ka na para patunayan na hindi totoo. And in all likelihood, it is impossible for you to prove na hindi totoo sinasabi nila. Ngayon, siyempre, ako naman halimbawa abogado nila. Para lamang masatisfy yung publiko na nanonood, ipresenta ko rin ang mga Marines. Ito po, mga maleta, dineliver namin. Ito po, kasama to sa mga, ito po si Tiksay po, ang kasama ko, si John Paul Estrada, nung mag-deliver kami kay Trillanes. At ang bahay niya po, dyan sa number 28, Duhat Street. Pabida-bida ka pa. Kakaasar talaga. Yung magnanakaw, nakukunwaring malinis. Ay, nako. Kakaasar ka talaga. O, at least nakita nyo ng tapang, ha? Kailangan natin maging matapang para matuloy ang investigasyon sa flood control. Grabe kayo. Ngayon, tingnan mo nasaan ba ang katayuan ng Pilipinas ngayon? Ang katayuan ng Pilipinas po sa ngayon ay nasaan tayo? Ang mga tao natin ay hindi naniniwala sa ating pamahalaan. Ito may bagong survey sa lahat ng bansa sa buong Southeast Asia. Ipapakita ko sa inyo. Ito siya. Ang number 1, Singapore, siyempre. Ang pamahalaan ng mga mamamayan ng Singapore ay sobrang tiwala sila sa kanilang pamahalaan. Tingnan mo, Singapore, 75%. Indonesia, 74.2%. Brunei, 70%. East Timor, 69%. Vietnam, 65%. Cambodia, 60%. Malaysia, 55%. Thailand, 44.3%. Laos, 38%. Philippines, 32%. Myanmar, tinalo natin, Myanmar lang. Bunga ito ng flood control. Mahilig kayo sa flood control. Tapos, tingnan niyo naman kung gaano kasama ang ating ang ating flood control project. Akalain mo naman nga sa budget ng President from 2023 hanggang 2025. Ginawa niyang 12 billion ang total ng budget para sa Mindoro Oriental. Pagkatapos kamakat-makat, dinagdagan niyo pa ng 17 billion, naging 30 billion. Grabe kayo. Tapos hanggang ngayon, pabayaan na natin yan, hindi imbestigahan.
Pakinggan natin si Governor Dolor ng Mindoro Oriental. Liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Okay, para maintindihan niyo ang NEP, anong GAA, ganito yan. Ang NEP, ibig sabihin ay National Expenditure Program. Ang pagsasabi kung magkano ang budget ay nakabase po yan sa tinatawag na BESF. Yan yung budgetary estimate, budgetary expense and sources of funds. Dapat based on the source of funds. Yan ginagawa ng Department of Budget and Management sa sugo ng presidente. Yan ang ating budget. Pagdating pag-akyat sa ibibigay ngayon yan sa mga kongreso, sa congressman, pinataasan. Pagdating sa Senado, pinataasan. Pagdating sa bicameral, lalong tumaas. Yung 12 billion na budget nila ay naging 30 billion. So pakinggan mo. Ibig sabihin, lahat man sa Mindoro Oriental ay wala. Nauwi sa wala. Inanod ng baha. Yan po ang nangyari dyan. So let us now play it again. Liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsyang di magpapasalamat na ganong kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a national flood mitigation master plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a regional development council endorsed flood mitigation master plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to DPWH in 2019. Kaya lang po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. Ano nangyari? Wala. Walang nangyari. Grabe naman itong mga sistema natin. Tingnan mo naman si Trillanes, oh. Na kunwari pa nagsasabi ng totoo, na kunwari pa na, ay nako. Tingnan natin. Tingnan mo, nagsampa-sampa pa ng kasong libel. Akala mo naniniwala ang tao sa kanya na hindi siya nagsisinungaling. Ay, putang ina. Other news now. Former Senator Antonio Trillanes pursues accountability over a Senate flood control meeting held earlier this month. He sued Senators Alan Peter Cayetano and Rodante Marcoleta for cyber libel after the supposed hearing they led accused them of receiving cash tied to the graft scandal and the ICC probe of the Duterte drug war. Also, Okay. Pag-usapan natin. Ang unang tanong ko, mananalo ba ito? Sa sinabi ko kanina, napaka-imposible patunayan na hindi totoo ang mga binabanggit ng mga Marines. Dito na naman, paano mo sasabihin na nagkamali, na nagkasala ng libel, sabihin na natin hindi totoo. Paano mo sabihin na nagkasala ng libel si Alan Peter Cayetano at saka si Marcoleta? Nagtatanong naman sila. Sino bang nagsalita? Di ba nagsasalita mga Marines?
mga dating Marines? Hindi naman siya anong nagsasalita, hindi naman si Marcoleta at saka si Alan Peter Cayetano nagsabi, kundi mga Marines nagtatanong naman sila. So saan ang utak mo? Hindi ko alam kung ikaw ang bobo o ang bobo abogado mo. Dapat ang kinasuhan mo kung sino nagsalita. Ang nagtatanong ko ng kasalanan yan. Bobo talaga. Sarap mo sampalin. Akin lamang dito na hinihiling sa inyo. Ito naman, ipakita ko lang to. Although hindi po ako naniniwala kay Mr. Romulo, Franco Mabanta. Basta itong pinakita ko kay Trillanes, hindi po mananalo ng kaso yan. Puro lang yan, style niya yan, para kunwari pakitang tao na hindi na mga kasinungalingan do yun. Unang-una po, sir, ulitin ko lang sir, sa pagka-abogado ko, wala pang nanalo na libel case laban sa akin. Ganun lang sinasabi ko. And if you're planning to file one, well, welcome. Put it on. Put it on. Ito tayo. Pakinggan natin si Franco Mabanta na tinuturo niya sa flood control mastermind ay si Romualdez. Pero hindi ko niwala ang mastermind si BBM. Mamaya, sasabihin ko bakit si BBM ang mastermind. The media and political black ops against Sarah in a way that he knew would stick. Do you know? Can you take a guess? The confidential funds was Martin Romualdez' idea. How? Why did he think of that? As you all know, Martin is the engineer or the architect. Okay, kita mo ha? At the same time, naggumagawa siya ng pera sila ni Marcos para may magagamit sila pantabon sa kanilang ginagawang krimen sa pagnanakaw ng flood control projects, ay gumawa sila ng kaso laban kay Sara at ang nag-imbento ng confidential fund case ay si Romualdez at saka si BBM. Pakinggan nyo ulit. What was Martin's weapon of choice against Sarah? How did he begin the media and political black ops against Sarah in a way that he knew would stick? Do you know? Can you take a guess? The confidential funds was Martin Romualdez' idea. How? Why did he think of that? As you all know, Martin is the engineer or the architect of the most efficient corruption blueprint of all time. I said this many times in this piece. Apart from being efficient, Martin looks at corruption with no restraint, with no soul, with no conscience. He views corruption quite obviously as like this Olympic level sport where he's like the gold medalist, where he's like the world record holder. And because of that, he found so many creative and admittedly brilliant ways to steal. If we're talking about flood control, MOOE, the gold reserves, any of that stuff, Martin was so good at leaving no stone unturned. TJ Hero's episode Purposefully, she explains there how he even took the salaries of the janitors in Congress. Wild, unbelievable greed. So because of Martin's unparalleled understanding of how money moves within government and how to cover his ass while he's stealing, he knew that the confidential funds of Sarah, because there's confidential funds in multiple government agencies and offices all across the country, and he knows that that aspect is unreceipted, that he knows that a lot of that expenditure is not audited, at least not traditionally in the government sense. So he knew that if he called that out, it would look dirty, right? It would look dirty. Now, whether or not those confidential funds were actually used in a dirty way by Sarah is not the point. Martin used that aspect, he used that characteristic to make it look like Sarah was undeniably stealing. But he didn't do it altruistically. He didn't do it to save the day. Martin did it because he wanted to get Sara Duterte out of the way for 2028. His mentor, Gloria Arroyo, always said that the presidency is destiny. And Martin looked at her and said, no, the presidency is man-made. Because he has this
preposterous, delusional, ridiculous, like disgusting levels of ambition. He wanted to be all powerful. He wanted to be president in 2028. And he knew in order for that to happen, he needed to get Sarah out of the way. So what did he do? He intentionally made sure that Sarah and BBM were separated and eventually divorced. And it was one of the ugliest, nastiest president-vice presidential wars we've seen, probably the worst one ever. That was Martin too. In his mind, now that he had all the influence as Speaker of the House, now that he was feeling all those billions of pesos and eventually billions of dollars, he felt that if he got the vice president out of the way, he would have a clear path towards Malacanang in 2028. Okay? Actually, tama din yan sinasabi ni Franco Mabanta. Ang may kontra lang ako sa kanya, ginagawa niya po yan. Tama po siya na si Martin nandyan. Pero ang problema na mali sa ginagawa ni Franco Mabanta ay pilit niyang tinatago si BBM. Ladies and gentlemen, there is no other mastermind except for BBM. Natandaan mo ba yun pagkikwento ni Ping Lacson? Na nagkwento siya sa plenaryo ng Senado na naghatid daw si Trigib Olaybar ng 8 billion. Sinalo ni Adrian Bersamin at dinala sa Malacanang. Ang sabi ni Lacson, ito daw ay hindi si kay BBM na nakaw. Hindi daw si BBM ang nakaw nito. Kundi ang mga Bersamin at saka yung Amina Pangandaman. Grabe, no? Grabe magtabon si Lacson ng kwento. So, ito pa rin ang hahabulin ng bayan. Talagang iyan po ay indirect na pag-amin ni Lacson na si BBM talaga. Bakit naman? Ano ang personalidad ni Bersamin, ni Adrian Bersamin na ibibigay sa kanya Trigib Olaybar ang almost 8 billion na nakapaloob sa armored car, ipinarada sa ilalim na parkingan ng Diamond Hotel at may dala ring armored car si Adrian Bersamin at pinagpalitan. Dinrive palabas. Nag-text si Bersamin, "Boss," sabi kay BBM, "nandito na, hawak ko na ang 7+ billion. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Okay na naman." Hindi. Ang sagot niya ay, "Be good." Hindi siya nagsagot na, "Agyamanak." Be good. Ibig sabihin, be good. Very good. Diyos ko, hindi kaya ni Adrian Bersamin ang gumawa ng diskarte kung walang blessing ni BBM. Si Adrian Bersamin po that time ay hepe siya ng PLLO, Presidential and Legislative Liaison Office. Tandaan mo yan, hindi kaya niya ganyan. Tapos nagpa-deliver din siya, si Saldico, kay Attorney Jojo Cadiz, na siyang tauhan ni BBM mula pa nung gobernador siya sa Ilocos Norte. Nagpa-deliver ng 1 billion. Kasi noong November 24, kung hindi ko magkamali, nag-meeting si Saldico, si Romualdez at saka si BBM. Pinagalitan, minura ni BBM si Romualdez. Sabi, ilang bahay pa kaya ang bilhin nyo sa Forbes Park? Ilang Ferrari pa kaya ang gusto nyo bilhin? Ano pa mga pagdadakaw ninyo? Si Toby Chanko naman nagsabi yan. Nako, si Toby Chanko, style niya, binisto niya rin kahit papano, kahit patago. So, kailangan talaga in totality of it all, kailangan patuloy ang investigasyon sa flood control. Ladies and gentlemen, sinabi na nga mismo ni Franco na inimbento ni Romualdez ang confidential fund na kaso ni
Sara Duterte. Paano? Kasi alam naman ni Romualdez na ang pagbibigay ng resibo ng flood control ay fictitious name, hindi totoong pangalan. Kaya alam niya na mapapahiya si Sara kapag paumpisahan niya, bumuo siya ng Quadcom. Bumuo siya ng good government. Kuno. Lahat po, planado yan, lahat. Kasi kung tingnan mo, ang mga resibo ni Bongbong Marcos, puro din Mirigres Piatos. Sa kanyang resibo, sa kanyang 4.625 billion pesos na confidential fund. Ganon din sa confidential fund ni Romualdez. Kaya ladies and gentlemen, itong bayan natin, gamitan ang lahat. So with that, ano pang pwede nating sabihin pa uli? May akusasyon pa pala, no? Iba. Basta, lahat ng sinabi ngayon ni Trillanes ay ano siya, ang tawag diyan mga defense mechanism lang yun. Yung pag-file ng kaso. Ay, okay. Maraming salamat po at paki-ano na lang, paki-like at paki-share na lang. Kahit yung mga tumitira dito na nakakampi ni Trillanes, kay Kumaro, Miles Away Channel. Miles Away, ha? Kay Tambi, yung kalahati ng ABCBN. Oh, tama po. Ang ABCBN, si Tambalos Mary. Ay. Miles Away Channel. Miles away, you're 70 miles away from me. And I can't find you all those miles away. Ay, nako. Sorina Habala, aso ni BBM Abnoy. Jose Fermin Gamuyaw, Maleza. Buti lang Maleza, hindi Maleta. Alangan, dapat talagang patunay ni Trillanes ang akusasyon niya sa 18 bodyguards. Siya ang may obligasyon na magpatunay na nagsisinungaling ang mga Marines. Sorina, please like and subscribe. Paki-like, subscribe. Patulong na lang. Kasi nasa shadow ban ako. Pag sa shadow ban ka, ako konti lang nanonood. Kasi hindi na pupush. So kailangan mapush ako, mabawi ko. Kaya pakiusap ko sa inyo, paki-like nyo lang po. Bingliwag, ang destruction of government ang nangyari dyan. MSB, si Trililing binenta na niya, kaluluwa niyan, kay Satanas. Kaya siya na may Kausing Ramos, ang aking inaanak at kamag-anak. MSB, Sir Toto, true ba yung sinabi mo nung time na dilaw ka pa about kay Pulong Duterte na involved sa drugs? Sinabi ko lang yan noon na tinuturo siyang involved sa drugs. Ayon kay Espiotre Las Cañas. It will stand as it is. Sabi ni Trillani, ano yun, ni Las Cañas. Joaquin, happy viewing, attorney. Tapos si Jane Yap, hello po attorney, nakakaabot ng live news, salamat po. Tapos si Mimi Authority, good evening, attorney Kausik. Primo JR, kakasuhan na kayo, engineer ni Trillanes. Nag-post na siya tungkol doon sa text message na inaareglo niya yung ex-Marines. Kaso parang sablay ang ginawang text, naging Bisaya si Trillanes. Oh, hindi po Bisaya na salita yun. Bakit mo alam? Ibig sabihin po, kaibigan mo si Trillanes ba? Hindi ko alam. Anyway, I'll give you the benefit of the doubt. Amy Biray, Alorencel Yacuna, kulto ni Trillanes. Roadster, nabalik na bang account mo? Hindi, wala nakalagay doon na cellphone number mo. Bernard Magtibay, sa San Joaquin, Iloilo, maayong gabi. Dira sa akon nga mga parente sa Banwa sang Ahoy kag Barutak.
Biho. Labi na gid dira sa barangay Mangarukuro kag barangay Progreso sa Ahoy kag sa barangay Kulasi. Sa Seven Seas, Gerald, masarap kasama na inuman niyang anak ni Idol. Lakas mag-chip in. Ganun ba? 6.7 million ba naman? Grace Line, good evening po, Dr. Toto. Risa Recaport, Ramel Bengson, name bag rabing. Kada kayo amin. Okay? Rafael Arciaga, nasaan na po kaya ang plunder case ni na Cheese Escariote at Joel Villa Escariote? Alam mo, sabi ni Atty. Ed Chico, si Joel Villanueva po, bilang isang pastor, alam niya na si GC lang ang makapagligtas sa kanya, si Jesus Christ. Kaya ang ginawa niya, sumamba siya kay GC. Tumalon siya sa kabilang bakod. At sinabi, GC, here I am. Sino yung GC na yun? Si Jesus Crispin Rebulla. Ay, nako. Si Emil Ansiaco, naging didis po ako. Okay? Hanggang dyan lang po. Pakisuyo na lang. Marilyn Bundok, na pakilike na lang para po makontra yung ng tinatawag na shadow banning sa akin. Si Andes, Katoto, tanong ko lang, ang lahat ng senador na nasa majority, hindi na po, sa totoo lang, kahit sa, lahat na sila pare-pareho ang boto sa impeachment, kahit pare-pareho pa po, kailangan pa rin ng 16 votes. Hindi makaabot. 13 na sila sa majority. Kaya talo pa rin sila. Kasi unang-una, pwedeng bumoto ang senador kahit may mga ebidensya pa laban kay Duterte. Pwedeng iboto na hindi na sila bumoto doon. Pabor kay Sara sila. Ganun lamang po. At magandang gabi po, bayan. So, Eduardo Sutaron, Andes. So, magandang gabi po kay Bapa Ingkong Binago. Diyan sa Nalus, sa Kemba. Si Emon Nibal, good evening po, attorney. Gisingin natin ang nakaparking na kaso. Roadster Mugid, salamat.